kung kaya ba hatakin ng signal natin. Ayan live starting. Ayun kung kaya ba hatakin ng So yan mga kabanat, try natin kung nakapag live na ito. Try natin itong itong issue kasi ngayon mga kabanat, tandaan nyo, nagkaroon ako ng katanungan patungkol sa video ni Ka Eric, no? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa naman talaga napanood yung interview kumbaga yung interview ni Ka Eric kay Billy Ka, no? Yun kasi ang pinagdidiinan ni Ka Eric nung nakaraang hearing na sabi niya yun ay katanungan at dapat naman talagang sagutin ni Martin Romualdez. So pinagdidiinan naman ng ilan na yun daw, sabi ng mga Congress ay yun daw security state, no? At saka mabigat na paratang ni Ka Eric kay House Speaker Martin Romualdez na gumastos ng 1.8 billion pesos. Napakalaking pero makikita natin dito mga kabanat, paano ba ito malaman? Paano ba ito malaman kung nagla-live na? Ano ba ito? Naka-live ba? Ko alam. So, bahala na. I-record ko na lang ito. First time ko kasi medyo matagal na hindi ako nag-live dahil ibang apps kasi ito. So, yun nga mga kabanat. So, sinearch natin, no? Hinanap ko yung video, no? Gusto ko kasi makita na kung talagang valid ba talaga yung claim ni ni Ka Eric na talagang katanungan niya yon, no? Hindi yon allegation, hindi direct allegation yun na si Martin Romualdez gumastos ng 1.8 billion period. So gusto kong malaman kung gaano yun katotoo. So ginawa natin, sinearch natin yun sa mga kabanat. Sinearch natin yan sa mamaya upload ko rin ito, baka hindi ito nag-live So sinearch natin yan sa Google, no? Saka tagal-tagal ko naghanap, nag-post pa ako sa ating page, nga lang hindi natin hindi wala namang nag-comment about sa link, no? Hinahanap ko yung link. Sa kalagay dito, kung search mo, nakalagay SMNI deny violation over a fake news. Talagang kung himay-himayin natin mga kabanat, hindi naman talaga fake news yun. So ito. So nakikita natin medyo short clips, mabuti may nag-upload about a minute ago pa lang, no? Sakto talaga nung paghahanap natin, nakikita natin. Kasi ito. Kay Speaker Martin Romualdez. Ito na mga kabanat, ito ay short clips, ang kukunin lang naman natin. Totoo bang katanungan lang ni Ka Eric, no? Katanungan lang, hindi direct allegation na sinabi ni Ka Eric na oy, Martin Romualdez, gumastos ka ng 1.8 billion pesos sa iyong pagta-travel kung saan ka pumunta, sa Mars o sa Pluto, di ba? So, panoorin natin ito mga kabanat. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. Ito daw yung video na parang hindi ata ipinalabas. Ang part ng video na ito yung ayaw payagang maipalabas sa nakaraang hearing Hindi ko lang alam kung bakit. So kung hindi mo piniyagan itong ipilabas itong video na ito sa hearing, ibig sabihin may lihim kayo na na patago kayong gustong gawin sa SMNI at talaga hindi So panoorin natin ito. Baka mamaya sobrahan ako sa daldal, hindi niyo na ito mapanood. Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Ang pera sa gobyerno, parang parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. That 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. The speaker should explain, no? Yes. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa his office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNR. So yun, malinaw mga kabanat na yung birada ni Ka Eric ay katanungan talaga. Ang sabi niya nga dito, at galing sa
Ito. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa his office. Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Nagtatanong itong ating source from Congress. So, alam niyo mga kabanat, kaya ang reason ng House kaya kinontempt si Ka Eric, gusto nilang malaman kung sino itong source, no? Source ni Ka Eric na binanggit ni Ka Eric dito, ang source niya from Ang ating source from Congress. Ang source niya from Congress. Yun ang ano niya, yun ang ano ni Ka Eric. So ngayon, medyo nababahala yung mga congressman diyan kasi ang source from Congress, ibig sabihin ay parang mga staff nila. So kaya isa sa mga reason, no? Nakikita natin kaya kinontempt si Ka Eric para gusto nilang malaman ang source ni Ka Eric kung sino yun, sinong nagkakalat yun na mayroong travel expenses itong si Martin Romualdez ng 1.8 billion. Talagang ang katanungan pa nila ni Lorin Badoy, no? Talagang wala akong nakitang masama sa kanilang segment na ito no? Wala akong nakita mga kabanat. Binigyan lang ng maling interpretasyon ng Congress kasi ang sabi nga ni no? Ito na natin ito bago tayo magbigay ng ulit. Is it true? 1.8 billion. Sabi pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. The Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Missy. Wow. Okay, dahil usaping... How do you do that? How do you spend almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabing shopping. Ganon. Tsaka maraming yung entourage. Ganon. Entourage. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Tanong natin yan kay Secretary Commissioner. Ang sakit. Pero sige, go ahead. So yun mga kabanat, no? So, wait lang ha. Hindi ko alam kung nagka-live ba ito o wala. Paano ba ito malaman? Nakalimutan ko na. Hindi ko makita kung naka-live o hindi. Paano ba to? Oh. You post ba? Dito naman siya, no? So, di bale, ano nang natin mamaya to, i-re-upload na lang natin. Ko alam kung talagang nagre-record ito o hindi. Ilang i-upload na lang natin mamaya. So yun nga mga kabanat, ang linaw-linaw ng pahayag ni nila ni talagang wala ako nakitang violation dito, no. Kung balikan natin yung mga katanungan ni Ka Eric, no. Ang kinababahala lang talaga ng mga congressman dito, kaya ang source ni Ka Eric, sabi ni Ka Eric, from Congress, no. Talagang maalarma sila kasi baka mamaya yung mga ginagawa nila ay mabusisi o baka mabigay, no? Talagang kung dito kay Ka Eric maibigay, talagang mahuhuli sila, no? So yun ang kinakatakot nitong nito. Pero yung sinasabi nila na nagpapakalat ng fake news, wala akong nakita kasi katanungan nga. Napo. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa his office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. So, kaya nga nagtatanong itong ating source from Congress. So, malinaw, nakatanungan lang talaga mga kabanat. No? Katanungan lang talaga. At walang masama doon sa talagang naging segment nila ni Ka Eric, ni Lorin Badoy, at itong kasama mga si Belica, no? Sa kanilang mga katanungan. Talagang binigyan na ng maling interpretasyon itong mga congressman dahil gusto nila atang linisin. In short, kasi House Speaker, sabi nga ni kung mamaya try ko papapanood sa inyo, kung sabi nga ni Topacio, kalabanin nyo lang lahat, wag lang ito. Hanapin ko dito, meron akong senior na video dito sa ating kukunin ko lang para ipakita ko sa inyo. Talagang sabi nga nito ni Atty. Topacio, kalabanin nyo ang lahat, wag lang si Congressman Martin Romualdez, no? Kalabanin nyo lang daw,
kalabanin yung Pangulo, kalabanin yung Vice Presidente, kalabanin yung House. Wag lang yung si Martin Romualdez dahil pag ginalaban nyo daw gagamitin niya lahat ng kanyang kapangyarihan kasi Congress Tingnan mo. Ilan ba sila sa Congress diyan? No? Dami-dami. So ito. Ito, i-share ko ito, no? Para Ito. Wait lang. Mayroon matagandang ito Kaya ito medyo mas silbing din ito. Gagawa ko ng isang i-paste ko ito. Itong sinabi ni itong sinabi sa interview ni Topacio, mga kabanat. Ito. Topacio nga ito. The House of Representatives wants to send a message to all media practitioners. Hulaan nyo na ang lahat, wag lang si Speaker Romualdez. Yun. Hulaan nyo na ang Presidente, ang Vice Presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang Speaker, kundi kayo hindi patatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niya. Yun, nakita nyo? Tirahin nyo lang daw lahat. Tirahin nyo lang yung Presidente. Tirahin nyo ng Vice Presidente. Tirahin nyo na yung mga kabinete. Tirahin nyo ng lahat na sa gobyerno. Except, wag lang si Martin Romualdez. Kasi, ilalagay ka talaga daw sa kahiyan, ipatawag ka at ibubuli. Yun ang sinabi ni Topacio. At ito na nangyari kay Ka-Eric, mga kabanat, at Loren Badoy, sa nangyari. At nanindigan kasi si Ka-Eric na yung birada niya ay katanungan lamang at dapat sagutin talaga. Kaya pala, hindi natin masisisi si Ka-Eric na tumayo at nagagalit na sa mga congressman na ito. Talagang valid, no? Talagang valid yung ni Ka-Eric na katanungan wala namang masama pala, kaso lang binigyan lang talaga at gusto lang nila talaga linisin yung pangalan o ipagtanggol itong si Romualdez, mga kabanat, no? Talagang mga kabanat, pag tumakbo ito ng mataas na posisyon, talagang iwan ko lang kapag nanalo ito, nakakatakot mga ganitong tao, mga kabanat. Ginamit yung kanyang kapangyarihan para gipitin yung taong wala namang ginawang masama, no? Talagang walang masama doon Sa akin nakikita walang masama. Yun ay katanungan Dapat nga sabi nga ni Ka-Eric, dapat mag-explain itong si Romualdez. Ang baliktad yung explanation niya, ang ginamit niya, yung mga tauhan niya, yung mga alipores. No, pinatawag niya sila ni Ka-Eric at yun nga kinulong pa. Dahil daw gusto nilang malaman yung source ni Ka-Eric, kung sino bang talagang nasa Congress niya nagsabi sa kanya. Yan ay mga palusot, mga kabanat. At ngayon nakikita natin na talagang walang masama doon sa ginawa ni Ka-Eric. So yun, klarong-klaro, no, na review natin yung ito klarong-klaro, nakita natin yung katotohanan na yung mga sinasabi ni Ka-Eric talagang valid at walang masama. Talagang katanungan lang talaga ni Ka-Eric, mga kabanat, no? Katanungan lang talaga. At dapat na yun talaga, dahil katanungan yun, dapat sagutin din ni Ka-Eric, parang ginagawa ng mga congressman, no? Ang galing, ang yayabang nila magsalita. Yung si Acop nagsabi, at itong si si Paduano, kung ano daw tanong, yun ang sagot, no? Kung nagtatanong dapat sasagot, hindi na daw mag-i-explain. Grabe, no? Mantakin mo, kitang-kita talaga ng pangbubuli nitong mga congressman na ito kay Ka-Eric nung nakarang hearing. Nakikita mo, no? Talagang kaya pala itong video na ito hindi nila piniyagan maipalabas sa Congress. Kasi nung last hearing, sabi may dala sila ng isang clip sa USB na gusto nilang ipalabas sa hearing para malaman talaga ang totoo kung ano bang klaseng yun bang nanindigan kasi si Ka-Eric na yung niya ay katanungan At saka yun nga, napanood natin, no? Walang masama, mga kabanat, no? Walang masama, Should explain, no? Yeah. For travel. Posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, That needs to be explained. the speaker should explain. That needs to be explained. The speaker should explain, no? Yes. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nga ng mga people in power.
office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, that, Ito daw yung ano na itong katanungan na ito ay mula sa ano, no? Parang mula sa Congress. I mean, That needs to be explained. the Speaker should explain, no? Yes. Kay Speaker Martin Romualdez, one from Congress. Yeah, the 0.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, Yung source ni Eric from Congress. Kaya nababahala itong mga congressman, no? Nababahala. Klaro mga kabanat, no? Ginamit nilang kapangyarihan nila para gipitin si Eric, no? Kasi kaya kinulong nila. Sabi nga ng isang bubuyog doon na congressman din na namutla na, no? Sabi niya, hindi namin ikukulong muna namin kayo. Ikukulong ka muna habang hindi mo sinasabi kung sinong source mo sa Congress na nagsabi sa iyo na mayroong 1.8 billion na ginastos itong si Martin Romualdez. 'Di ba? So kitang-kita na panggigipit. Para mapagtakpan lang ang ganito. Sila lang naman nagsabi na hindi daw totoo, no? Yung sinabi na ng secretary general nila na hindi daw totoo na mayroong 1.8 billion ang travel niya, halos million na nga hindi ko magkakamali, 5 million na nga ang gastos travel ni Martin Romualdez. Pero sinabi lang, 'di ba? Dapat nga sabi nga dito, sabi nga nila kay Eric, dapat si Martin Romualdez mag-explain. Sabi ni Attorney Tipacio, kalabanin nyo lang lahat, wag lang si Martin Romualdez. Yun na nga nangyari. Talagang bawal kalabanin itong si Martin Romualdez, mga kabanat. Yun, talagang so yan, hanggang dyan na lang ating video, mga kabanat. Yun ay isang linaw sa ating review na nakikita natin. Walang masama doon sa katanungan ni Eric, no? Talagang tama, no? Tama yung katanungan ni Eric at walang masama doon. Hindi yun fake news, no? Hindi fake news yung katanungan. So yun, yan lang muna, mga kabanat. Maraming salamat.